Magandang gabi po sa inyo mga kaagapay. Ito po si Kabong. Narito po ako ngayon sa Riyadh, dito po sa Saudi Arabia, sa opisina po ng isa sa masasabi kong successful OFW po sa Saudi Arabia. Ito po si Engineer Orca Restisibo. Panurin po ninyo yung aking panayam sa kanya at kilalanan natin kung sino po itong si Engineer Restisibo at kung ano po ang kanyang napagtagumpayan bilang isang OFW sa loob po ng 20 taon. Ito po si Kabong. Ako po si Engineer Reza Sibug, Tubong Candaba, Pampanga. Ako po ay isang mechanical engineer in profession. 20 years na po ako dito sa Saudi Arabia at 19 years dito sa Saudi TKT bilang isang Riyadh Area Manager and at the same time Business Development Director. Ako po ay mayroong 3 anak, si Krister, si Christine at si Cristel. At ang aking pong asawa ay si Marian at Tubong Candaba rin po. Masasabi ko po sa 20 years kong pag-stay dito sa Saudi Arabia, I can't complain at masayang-masaya po ako dahil sa mga nangyari sa aming buhay. Despite all the challenges that we had, nagsimula po ako noong December 2000. I can vividly remember po nung dumating ako dito sa Damam po yun, sa Amjad Air Conditioning. Isa po akong design engineer at sa 2 taon ko po na pag-stay doon, nagkaroon po ako ng magandang buhay. Of course, lalang-lalo na po that time na gustong-gusto po namin makaipon ng aking asawa at maliliit po ang aking mga anak. So sa 20 years ko pong pag-stay dito, noong 2010, nakasama ko noon po ang aking pamilya at napunta po sila dito. So 5 years po silang tumira dito sa akin, kasama ko po sila. So naging member din po kami ng Couples for Christ at mga iba-ibang organization. Ang isang nagbigay po sa akin ng tibay din, yung pananampalataya sa Panginoon. At yung community, naging presidente po ako ng Philippine Society of Mechanical Engineer, Knights Commander po ng Knights of Rizal, at naging officer din po ako ng Filipino Golfers Association at marami pa pong ibang mga organization na aking kinabibilangan. Yun po siguro ang isang nagbigay sa akin ng katatagan at nakamit po ng maraming mga kaibigan, kaya po wala po akong naging issue dito. So if I could back time, I can still choose to be an OFW po. Sabi nga po ata ng kasabihan, it's not how much you earn, but how much you save. Nag-start po ako sa totoo lang, 2,500 riyals lang po ang sweldo ko noong 2000. At sabi po ng aking mga kaibigan, at pumanaw ko na 2 kaibigan, si Kamamert at saka si Cario, tinuruan po nila ako kung paano dumiskarte sa pagda-design, sa pagtatrabaho at pakikitungo sa mga Saudi. At na-apply pa nga po ako sa Saudi TKT, no, kung saan ay maganda po kaagad ang binigay na sweldo sa akin. At nagsumikap po ako sa Saudi TKT at pinangarap ko maging manager. At hindi lang po naging manager, ito po ay naging business director po ako. Napakabait po ng aking employer, si Mr. Rodolph Backhaus, isang German national po. Pinagkatiwala niya po sa akin ang Riyadh area. At parating nga niya po sinasabi sa akin na you deserve this rest. Kasi kinukwento ko po sa kanya yung mga naitayo kong negosyo sa Pilipinas. At ang unang-una pong naipundar po namin ng tatay ko, since we are farmers in the Philippines po, nakapagpundar po kami ng mga lupa na rice farm po at mga fish pan. So yun po, nag-start po doon ng aming journey sa business. Nung umuwi po si na Mrs., nagtayo po kami ng mga apartments sa Sapang Bato, sa Clark. So, tapos po, nagtayo rin po ng restaurant si Mrs. doon sa Clark. At nung 2017, nagtayo rin po kami ng Flying Bee, nag-franchise po kami. At kinausap po namin si Villa Vicencio at that time. At pinagbigyan naman po kami. Sa Santa Ana po yun. At nakita po namin ang opportunity sa mga negosyo at to have more business, sabi nga po. At nag-diversify po kami. Na pagpatayo rin po kami ng maliit na resort na kung saan meron po kaming mga swimming pools,
function halls, at hotels po na pwedeng tiraan po. At pinagpatuloy po namin na nagkaroon din po kami na ngayon ng tracking business na ginagamit po namin sa pagtambak. At ngayon po yung maliit na hardware na sinisimulan po namin, ang nag-head po ay yung anak ko si Krister na gumraduate po sa Singapore. At dito po sa mga negosyo na to na itinayo ko, ngayon po ay pinipilit ko rin pong makakope up with this kind of situation po. Nag-aral po ako ng Master in Business Administration para po matutunan ko kung paano magnegosyo. At sa kasalukuyan po ako po ay nag-aaral ng Doctorate, Development Administration, Major in Leadership po. Noong 2010 po, naging presidente po ako ng Philippine Society of Mechanical Engineer. At noong mga panahon na yon, marami po kami mga activity ginawa na tumutulong sa Bahay Kalinga. 2007, actually, na feature po ako sa kabayani ng ABS-CBN. Namimigay po kami ng mga toiletries sa Bahay Kalinga sa Jeddah. Nag-start po siya ng almost 18 months. Namimigay po kami sa Jeddah, sa Bahay Kalinga ng mga toiletries doon. At yung pong ginagawa namin, dahil po yung mga stranded na OFW at that time, kinuha ko po sila sa ilalim ng tulay doon sa Jeddah. At kinausap ko po sila na mag-share po kami ng mga konting pagkain para ipamigay po sa Bahay Kalinga. So yun po ang unang-unang pagtulong ko na ginawa dito sa Saudi Arabia. At nung po maging presidente ako, nagkaroon po kami ng mga projects where in fact, namigay po kami ng mga school supplies sa Pampanga. At pagkatapos ko po maging presidente noong 2010, itinuloy ko na po siya. Every May po, na kung saan sa buwan po ng aking kaarawan, imbis na po maganda po ako, ay ginagawa ko lang po na ipamigay ang school supplies. So, nag-start po kami sa Santo Rosario, Candaba, Pampanga ng 200 students. At ngayon po, meron na po kami more than 7,000 na students na nabigyan sa all over Pampanga. So, it is 10 years na po namin ginagawa at ipagpapatuloy ko po habang ako'y nabubuhay na tumulong sa mga kabataan. At ang sinasabi ko nga po, bakit ko ito ginagawa? Nung bata po kasi ako, wala po akong bag, so nagbibigay po ako ng bag at saka mga school supplies. Naalala ko po yung notebook ko noon, tinutupi ko lang. So, yun po yung ginagawa namin. At itong nakaraang pandemic po, yung kinita po namin ni tatay sa farming, it's almost 1 million. Pinamigay po namin lahat. It's more than 4,000 goodies po ang pinamigay namin sa all over Pampanga. At nakarating po dito sa Saudi Arabia. Dito po sa Saudi Arabia, marami rin po kaming mga binigyan. Ako po mismo ang pumupunta sa mga bahay-bahay at saka mga nangangailangan tulong. Papadala po sa akin sa Facebook ng mga mensahe at nangingi po sila ng tulong during yung pinakakasagsagan po ng pandemic dito. So yun po. Ngayon po ako'y membro rin ng Knights of Rizal. Naging commander po ako ng Knights of Rizal. At nung mga 2016-2018, ako po ang commander. Nagkaroon din po ako ng programa. Nataon po sa amin yung Marawi Seeds. Nagkaroon din po kami ng golf tournament na kung saan nakalikom po kami ng pera at pinamigay din po namin doon. At sa mga, at that time, nagkaroon din po kami ng isang programa, golf din po. Tapos, nagbigay po kami ng buong Santa Ana, Pampanga sa lahat po ng daycare sa 14 barangays ng school supplies. So, yun po yung mga ginawa namin. At sa aking pamilya naman po, nagpapasalamat ako, natapos na po yung panganay ko sa Singapore at ngayon po yung pangalawa ko nag-aaral po sa FPU, Medical Tech, at bunso ko po nag-aaral sa Assumption ngayon. At masaya naman po ang aming pamilya at ang mga magulang ko po kahit paano napagpagawan din po namin ng bahay at natulungan po namin ang aking mga kapatid. At sa akin pong 20 years dito, I could say na, and I'm proudly say na siguro po, isa po ako sa naging matagumpay na OFW dahil po sa aking pag-iimpok at pagtitipid na rin po at kung paano gamitin ng tama ang kinikita ko dito sa Saudi Arabia. At
Where in fact po, nagtuturo rin po ako dito minsan sa mga OFW na tinatawagan po ako sa mga financial literacy. So nagbibigay po ako ng aral at sinishare ko po yung aking konting nalalaman sa pag-impok at kung paano sila mag-start ng negosyo. So sa mga kababayan po na gustong humingi ng tulong sa akin, libre lang po, I can help you how to make business plan and how to start your business in the Philippines. Ang akin pong maipapaya sa mga kamukha kong mga OFW at sa mga nagbabalak po maging OFW, it's not how much you will earn, it's how much you will save. Kahit gaano po kalaki ang iyong kikitain dito kung di nyo alam kung paano gamitin, hindi po kayo magtatagumpay bilang OFW. Marami po mga OFW nagpunta at pagbalik ganun pa rin po ang kanilang pamumuhay. Kailangan magkaroon po kayo ng concrete plan. Ano po ba ang mission, vision nyo, objective nyo? Bakit po kayo nag-Saudi? Kailangan po nyo talagang isipin, ano po ba, bakit po kayo nagpunta sa Saudi? Gusto nyo po ba magkabahay? Gusto nyo po magkanegosyo? Pag ito po ay tinansya nyo, tansyahin nyo rin po yung timetable na sinasabi po nila na halimbawa, kung ang bahay po ay may tatayo nyo ng 4 na taon, another 2 years yung negosyo, another let's say 4 years yung mga kanong gusto nyo, may plan po kayo. So ganun po dapat, may plano po kayo. Hindi po pwede yung wala po talagang plano. Sa akin po, I have always a plan 20 years po ahead. Parati po akong 20 years kung magplano, katatapos lang po ng isang plano ko at ngayon po may 20 years plan na naman po ako. Gawin niyo po ang plano, kausapin ng mga pamilya, lalong-lalo na ang asawa at mga anak. Ang nangyayari po kasi kalimitan, nakita ko at narinig ko at nakakakwentuhan ko po yung marami mga OFW, wala po silang naiipon. Paano po kasi pagdating po ni kabayan dito, ang nangyayari, hindi po sila ready. Wala po silang plano. Ang gagawin po ni ma'am, na iniwanan ng OFW, kung dati pong ginagastos nila ay 5,000 lang, naging OFW si sir, kumita ng 30,000, lumaki rin po ang expenses nila. Hindi po dapat ganun. Sa amin po, in my experience, kung ano po yung dati naming expenses, pinilit po namin yun hanggang magkaroon po kami ng another extra income. At doon lang po kami nagkaroon ng extra gastusin. At yung mga luho po namin ay binili po namin na magkaroon na po kami ng mga passive incomes. Ano po ba yung mga passive incomes? Yun po yung mga businesses. Napakahirap po ng pagiging OFW, malaya sa pamilya. Sana po ako, ang sinasabi ko, kung pwede po mag-OFW tayo, maximum 20 years para po makasama natin ang ating pamilya. At siguro po ako, baka next year po magpahinga na rin dahil 20 years na ako. And with that research po, baka sabi ko nga, baka mapaaga rin ang buhay ko. Nagjo-joke nga po kami ng instructor ko, si Dean Dr. Ed Malaga po. At sinasabi ko sa kanya, Doc, mahirap po pala ako sa mga research at mga tinatanong ko na bakit ganyan na nangyayari sa mga OFW. Na kapag tumagal sila ng more than 20 to 25 years, tapos konti na lang ang buhay nilang itinitira sa Pilipinas. Hindi man lamang nila na-enjoy ang kanilang pamilya at ang kanilang mga naipundar. So ayoko po mangyari sa akin yon, kaya I rather go home kahit paano maganda lang po ang trabaho ko. Kinakausap po ako ng mayari na mag-stay pa, pero I think I have to go home to enjoy my life, to enjoy my family. At ang aking mga magulang, habang buhay pa po sila, gusto ko po sila makasama at kahit weekly man lang ay makasama ko po sila habang malakas pa po sila. Maging matatag po, magdasal sa Panginoon. Ang sa akin po, ang talagang umaga't gabi, ang pagdarasal ko po sa Panginoon, ang mga plano ko sa buhay, sinasabi ko sa Kanya, at so far naman po lahat ng hinihingi ko, ibinibigay niya. Ako po'y nagpapasalamat kahit po sa simpleng interview na to, may share ko po yung aking buhay bilang OFW, 20 years dito. Nag-start po ako kabong sa Damam, 4 years, and then 2 years po sa Jeddah, 1 year sa Yanbu, 1 year sa Madina, 6 months sa Alcards, at 13 years na po ako dito sa Riyadh. At least buong major cities ng Saudi Arabia ay nakita ko. At sa pag-ikot-ikot ko sa Saudi Arabia, marami po akong mga Pilipino naging kaibigan. Isa na nga po si Kabong at ang marami po mga leaders dito. Nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan ko mga leaders
from different sa PPO, sa PSME, sa Knights of Rizal, sa FGA, at sa lahat po sa OFW Congress, sa mga gumang Kapampangan, sa mga Couples for Christ, at sa lahat po ng aming mga kaibigan. Yun lamang po, magandang gabi po. Mabuhay po mga OFW. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all. Thank you po.